ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit na galit si Zoe at naiiyak sa sobrang pagkabigla dahil hindi niya inaasahang ang mami pala niya mismo ang gagawa ng pang-i-inject kay Carlos. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Pinaghihinalaan ni Zoe si Annalyn ang may gawa ng dahilan kung bakit muntikan nang mamatay si Carlos. Tinatanggi ito ni Annalyn dahil wala siyang balak at wala sa ugali niya ang gumawa ng masama sa pasyente niya. Gumawa ng paraan si Morgana para ma-set up si Annalyn. Kaya inutusan ng alalay na si Olga na maglagay ng ebidensya sa doctor's gown ni Annalyn. Dahil sa pagdududa ni Zoe, nagdemand siya ng lab test para sa daddy niya para malaman niya ang dahilan ng paghihingalo ni Carlos. Malakas ang kutob ni Zoe na si Annalyn ang nag-inject sa daddy niya dahil siya ay kasama ni Harry na dumalaw sa kwarto ni Carlos. At si Annalyn rin ang kilala ni Zoe na may galit sa daddy niya. Pina-inspect ni Doc Ray ang lahat ng gamit ni Annalyn dahil ni-request ito ni Zoe. Payag si Annalyn dahil kampante siyang wala siyang ginagawang masama. Wala silang nakita sa lahat ng gamit ni Annalyn hanggang sa paalis na si Annalyn at kumuha ng panyo sa bulsa niya ay may bumagsak na vial ng insulin. Nagulat ang lahat. Nabigla rin si Annalyn kung paanong nagkaroon ng vial sa bulsa niya. Naging agresibo si Zoe at galit na galit. Sinugod si Annalyn para saktan pero inawat agad siya ni RJ. Nagbanta si Zoe bago siya mag-walk out. Galit rin si Harry kay Annalyn. Hindi makapaniwala sa nakitang ebidensya. Kinausap ni Doc Ray si Annalyn tungkol sa nakitang ebidensya. Wala silang magagawa kundi patawan ng suspension si Annalyn. Kailangan nila dumaan sa masusing investigasyon habang suspendido si Annalyn. Sabi ni Doktora Menor, hindi sila naniniwala. Hahanap sila ng paraan para mapatunayan na walang sala si Annalyn. Nagulat si Annalyn, napatayo siya at dinipensahan ang sarili. Pero dahil pinaliwanag ni Doc Ray ang gagawin nilang pag-iimbestiga, huminahon na rin si Annalyn. Binalita ni Olga ang tagumpay ng pagsaset-up nila kay Annalyn. Masayang-masaya naman si Morgana sa ginawa ni Olga. Nagsa-celebrate na siya. Pero sinabi ni Olga na may isa pa silang problema dahil pinapakuha ni Doc Ray ang CCTV footage sa labas ng kwarto ni Carlos. Natatawa lang si Morgana. Go ahead, let them check. I'm always one step ahead of my enemies. Hindi ako natatakot sa kanila dahil maraming beses ko nang namanipula ang CCTV dito sa Apex. Kahit ano pang marathon ang panonood nila sa CCTV, wala silang mapapala. Nakangiti naman si Olga. Nagsimula na ngang magsagawa ng pagre-review ng CCTV footage sina Doc Ray at RJ. Inutusan nila ang security nila kasama si Doktora Menor. Pinapanood nila ang record ng CCTV pero bigo sila. Wala silang nakitang kakaibang tao na pumasok sa kwarto ni Carlos. Tanging sina Harry at Annalyn lang ang nakita nilang pumasok. Hindi sila makapaniwala. Napapailing na lang sina RJ at Ray. Sabi ni Doktora Menor, napaka-imposible. Si Annalyn at Harry lang talaga ang nakuhanan ng kamera. Wala nang ibang taong dumalaw sa kanya. Pinaulit-ulit naman ni RJ ang pag-play ng record pero wala pa rin silang nakita. Nagtataka silang lahat. Umalis na bigo si RJ pero ayaw niyang tumigil at gusto niyang malaman kung ano talaga ang totoo. Dumalaw na naman si Zoe sa Apex para sa tatay niya. Nabalitaan na niya ang suspension ni Annalyn. Nakasalubong niya si Annalyn. Masaya si Zoe pero hindi ito sapat para kay Annalyn. Matalim ang tingin ni Zoe kay Annalyn. Suspendido ka pero bakit ka narito? Suspendido lang ako pero may karapatan pa rin ako makabalik at makapanggamot. Taas ang kilay ni Zoe. Suspendido ka pa rin. Mabuti naman kahit paano pinatawan ka ng parusa. Wala rin nagawa ang pagiging tanyag mo. Hindi rin nila napagtakpan yung ginawa mo. Palaban naman si Annalyn. Zoe, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala nga akong ginagawang masama. Hindi ko magagawa ang manakit ng pasyente, lalo ang mapahamak sila. Doktor ako. Trabaho ko ang magligtas ng tao, hindi ang kumitil ng buhay.
Alam mo yan dahil doktor ka rin. Sarado ang isip ni Zoe. Ayaw niya makinig sa paliwanag ni Annalyn. Stop denying. Huling-huli ka na dahil may ebidensyang nakuha sa'yo. Nakukuha mo pa rin na mag-deny. Sabi ni Annalyn, Zoe, hindi pa tapos ang investigasyon. Kung ano man ang magiging desisyon nila, sigurado akong wala silang makikita sa akin. Dahil sa puso at isip ko, malinis ang konsensya ko. Saka pwede ba, tigilan mo na ang paninira sa akin dahil hindi ka magtatagumpay. Umalis na si Annalyn at iniwan si Zoe. Samantala, kinausap ni RJ si Lynette tungkol sa CCTV na pinanood nila. Nagagalit si RJ dahil hindi rin sila nagtagumpay sa paghahanap ng tunay na video. Sabi ni RJ, nagtataka ako kung paanong nangyari. Pero malakas ang kutob ko na namanipula ang CCTV footage. Hindi rin makapaniwala si Lynette. Sabi pa ni RJ, I'm going to investigate. I'm going to seek experts' opinion. Kailangan kong mapatunayan kung ang present nilang video ay edited. Malakas ang hinala ko na meron silang binago sa video. At yun nga alamin ko. Sabi ni Lynette, mabait si Annalyn. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Alam kong hindi niya magagawa yun kay Carlos. Kahit papakiramdam niya ay galit siya kay Carlos. Mas pipiliin pa rin ni Annalyn na buhay ang pasyente. Labas dito kung ano man ang personal na galit niya. Please RJ, tulungan mo si Annalyn na malinis ang pangalan niya. Sigurado akong may taong gumawa nito sa kanya para siraan ang anak natin. Matalim ang tingin ni RJ. Galit siya sa nangyayari sa pagsaset up kay Annalyn. Oo Lynette, gagawin ko ang lahat para malinis ang pangalan ni Annalyn. Samantala, pagkatapos makipag-usap ni Annalyn kay Zoe, si Ivan naman ang nangamusta kay Annalyn. Doc Annalyn, paano yan? Kung suspendido ka, kailan ka naman makakabalik? Naniniwala kami sa'yo. Alam namin na hindi mo yun magagawa. Malayong malayo sa binibintang sa'yo ni Zoe. Nagpapasalamat si Annalyn sa tiwala at lakas ng loob na binibigay ng mga kaibigan. Maya-maya ay napadaan si Harry. Nakita ni Harry si Annalyn, pero umiwas na agad siya. Naglakad siya ng mabilis hanggang napansin siya ni Annalyn. Tinawag ni Annalyn si Harry. Harry, sandali. Pwede ba pakinggan mo naman ang side ko? Napatigil si Harry. Galit siya. Na-brainwash na siya ni Morgana. Wala naman na tayong dapat pang pag-usapan. Ano, ide-deny mo ang ebidensya na nakita sa bulsa mo? Baka tama nga si Zoe. May gusto kang mangyaring masama sa daddy ko. Sorry Annalyn, pero hindi ko kayang maniwala sa'yo. Tumalikod na si Harry. Iniwan niya si Annalyn. Malungkot si Annalyn sa pinaramdam ni Harry sa kanya. Magsasalita pa sana siya pero hindi na pinahintulutan ito ni Harry na mangyari. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.